Kumustahin natin ang sitwasyon ngayon sa Bogo City kung saan naitala ang magnitude 6.9 na lindol. May ulat on the spot si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan? Yes, Rafi, nandito ako ngayon sa Bogo City kung saan naitala ang epicenter ng 6.9 magnitude na lindol kagabi. Rafi, kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga biktima ng lindol kung saan magkatabi na ang mga bangkay at mga nasugatan na inilagay sa harapang bahagi ng Bogo City Provincial Hospital dahil wala nang mapaglagyan. Nagpang-abot na ang mga ambulansya at tauhan ng mga punerarya sa isang lugar. Inihatid ng ambulansya ang mga pasyenteng malubhang nasugatan sa ibang hospital. Patuloy din na dumadating ang mga bangkay na nakasilid ng black cadaver bag mula sa iba't ibang lungsod ng 4th District ng Cebu. Mismong si Governor Pamela Baricuatro ang namamahala sa pag-asikaso para mai-transfer ang mga pasyente sa mga ospital. Ayon sa kanya, aabot na sa mahigit 30 katao ang naitalang nasawi pero posibleng madagdagan pa ang bilang. Wala pa ring insaktong bilang kung ilan ang sugatan. Humihingi na ng tulong ang gobernadora para sa mga nabiktima sa lindol. Kumikilos na din ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga pagresponde. Samantala, gumuho naman ang Bogo City Hall dahil sa lakas ng pagyanig kagabi ayon sa Bogo City DRRMO. Umabot na sa 20 katao mula sa lungsod ang kumpirmadong patay. Nagpapatuloy pa rin ang retrieval operation sa iba't ibang barangay sa lungsod na may landslide. Kitang-kita naman ang malalaking bitak sa mga kalsada pero nadaanan naman ang mga ito. Problema din ang lungsod ang kawalan ng supply ng tubig matapos masira ang kanilang water utility. Hanggang ngayon, wala pa ring kuryente sa Bogo City at Karatig Bayan sa North District. Maliban sa Bogo City, nagtamo rin ng malaking binsala ang bayan ng San Remigio at Medellin. May nadadaanan din tayong landslide sa Sugod sa Cebu, kung saan isang senior citizen ang pinaniniwala ang nasawi matapos matabunan ng malaking bato ang kanyang bahay. Hinahanap pa ang kanyang katawan. Ayon kay Rafi, ayon kay Governor Pamela Baricuatro, latest count ng mga nasawi is umabot na sa 53. Pero posibleng aakyat pa ang bilang kasi patuloy pa ang retrieval at rescue operation sa mga biktima ng pagyanig dito sa Cebu. Rafi. Alan, unang-una siguro nasa safe na lugar naman kayo, no? Kasi ang sinasabi ng PHIVOLCS ay pwede pa kayong makaranas dyan ng aftershocks. Wala ba kayong nararanasang aftershocks ngayon, Alan? May nararanasan tayong panakanakang pagyanig, Rafi, pa hindi naman gaanong kalakasan, Rafi. Linawin ko lamang yung mga patay na nandyan sa harapan ng ospital. Ano yan? Galing yan sa iba't ibang kabahayan dyan sa Bogo? Or meron din galing sa ibang bayan, Alan? That's right, Rafi. Itong dito sa likuran ko, itong nakasilid sa black cadaver bag, galing ito sa Bogo City. Mayroon din galing sa San Remigio, Medellin at iba pang lugar dito sa 4th District sa northern portion sa lalawigan ng Cebu, Rafi. So kung may mga gusto mag-identify ng kanilang mga kaanak, dyan sila pupunta, Alan. Parang centralized na kumbaga. That's right. Yes, that's right, Rafi. Bago lang, may mukhang foreigner dito na nakasilid din at ang pamilya niya ay dumating. And sa mga pamilya na mga nawalan, na biktima ng lindol, pwede silang pumunta dito sa harapan ng Bogo Provincial Hospital, Rafi. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan. Alan Domingo ng GMA Regional TV. Ramdam din sa ilang bahagi pa ng Visayas at maging sa Luzon ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bogo, Cebu. Balita hati ni James Agustin. Malakas ang lindol, kakahilo. Naramdaman din sa lalawigan ng Albaya magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu. Tila sumasayaw ang chandelier na yan sa isang bahay sa bayan ng Ligao. Kasabay nito may isang transformer ng kuryente sa bayan ng Uwas ang sumabog. Nakuna naman ni Yus Cooper Zone Ray Germany ang pagyanig sa Bulusan, Sorsogon. Ganyan din ang kuha ni Yus Cooper Adrian Garbin sa Sorsogon City. Naramdaman din ang lindol sa New Washington, Aklan. Napansin ni Yus Cooper Rendel de la Rhea ang paggalaw ng ilan nilang gamit sa loob ng bahay. Sa Masbate City, kita rin ang paggalaw ng chandelier sa loob ng isang hotel. Napalabas ng gusali ang ilang guest doon.
Nagsilabasan din mula sa pinagtatrabahuhan nilang gusali ang mga empleyado ng isang BPO company sa distrito ng Mandurriao sa Iloilo City. Nakakita pa raw ng mga bitak sa kisame at sahig ng gusali ang ilan sa kanila. Nanatili rin muna sa kalsada ang ilang residente sa Haro District kasunod ng Lindol. Sa isang simbahan doon, kita pang gumagalaw ang mga ceiling fan. Ramdam din ang pagyanig sa Tagbilaran, Bohol. Kita ang paggalaw ng ilang gamit sa mga bahay roon. Tulad ng ceiling fan na ito, napalabas naman ang mga empleyado sa gusaling yan. Nawalan din ng kuryente sa ilang bahagi ng lungsod kagabi. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. Cecil, anong susunod na hakbang nito? Rafi, dahil sa deklarasyon, mapapabilis ang paglalabas ng emergency funds ng probinsya. Kinumpirma ito mismo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Idiniklara daw ang state of calamity kasunod ng kanilang pagsusuri sa naging epekto sa iba't ibang bayan at lungsod. Layo nitong maibigay agad ang kinakailangang tulong ng mga naapektuhan ng lindol. Nag-anunsyo naman ang National Grid Corporation of the Philippines na isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid mamayang hapon. Magsisimula raw yan 1:00 hanggang 12:00 ng hating gabi. 27 planta raw ang nagkaroon ng force outage dahil sa lindol. Bago pa man ang pagyanig, may 16 din na planta ang hindi gumagana. Isa naman ang tumatakbo sa bawas na kapasidad. Isang malaking sinkhole ang lumitaw sa isang palayan sa Siquijor. Nagmistulang maliit na ilog ang sinkhole na lumitaw sa Barangay Napo sa San Juan. Pinaiiwas muna ang mga tao na lumapit dyan para maiwasan ang disgrasya. Ine-inspeksyon na ng mga otoridad ang nasabing sinkhole noong Biyernes. Ayon sa alkalde ng bayan ng San Juan, patuloy ang ginagawang assessment para alamin kung pwede pang gamitin ang ibang parte ng palayan. Ayon sa mga eksperto, nabubuo ang sinkhole kapag nalusaw ang mga bato o carbonate rocks sa ilalim ng lupa. Ilan sa mga senyalis nito ang pagkakaroon ng bugis-bilog na bitak sa lupa at pagtabingi ng mga istruktura o mga puno. BG on BG. It's finally happening mga mare at pare. Matutupad na ni Uncabogable star at It's Showtime host Vice Ganda na makapag-guest sa longest-running gag show na Bubble Gang. Dream ko kasing mag-Bubble Gang. Nag-aantay lang din ako ng imbitasyon. Yan ang manifestation ni Vice nang makachikahan ng inyong mare noong August 2023. Kasunod ito ng guesting ni Kapuso comedy genius Michael V noon sa It's Showtime. Ipinost pa ni Vice ang picture nila ni Bitoy na may caption na Icon. Fast forward to 2025, ipinost ni Vice sa IG story ang flowers na bigay ng Bubble Gang. May kasama pa yung card na may nakasulat na pag-welcome kay Vice bilang Batang Bubble. Nag-share din si Bitoy ng photo na kuha sa labas ng dressing room ni Vice. Mapapanood si Vice sa Bubble Gang bilang bahagi ng 30th anniversary ng gag show. National Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. May pending na arrest warrant sa International Criminal Court para sa dalawang kaalyadong senador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Yung warrant, ang ine-expect na lang natin ay dalawa. Okay. Isa kay Bato, isa para kay Bongo. Ang estimate ko dyan, baka mga early next year pa. Sinabi yan ni Trillanes matapos bumisita sa ICC sa The Hague, Netherlands. Madalas daw siyang makipag-ugnayan sa ICC para magsumite ng ebidensya at tumulong sa pagkuha ng mga testigo para sa kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo kaugnay sa war on drugs. Si Senador Bato de la Rosa ang unang PNP chief na nagpatupad ng Oplan Tokhang. Si Senador Bongo naman ay matagal nang malapit kay Duterte noong siya'y Davao City Mayor pa lamang at kalaunay naging Special Assistant to the President. Dati nang sinabi ni De La Rosa na handa siya sakaling ipaaresto siya ng ICC. Git naman, dati ni Go na hindi siya sangkot
sa extrajudicial killings o anumang iligal na gawain noong drug war. Sinisikap ang kunan ng bagong pahayag ang dalawang senador. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Lumabas sa inisyal na investigasyon na tinangay ng mga salarin ang motorsiklong minamaneho ng biktima matapos barilin. Na-recover naman ang scene of the crime operative sa mga personal na gamit ng biktima gaya ng relo at wallet na may lamang pera. Nire-review na ang mga CCTV sa lugar. Nasunog ang ilang bahay sa Barangay Casbon sa Malabon kahapon. Ayon sa mga bumbero, sumiklab ang sunog pasado alas 3:30 ng hapon. Napula ito makalipas ang 1.5 oras. Walang nasawi o nasaktan sa sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Good news naman po tayo sa mga suki ng liquefied petroleum gas o LPG. Kasi may rollback ang presyo niyan simula po ngayong buwan. Para sa Petron, may tapas yan na piso kada kilo. 65 sentimo naman ang bawas sa kada kilo ng LPG ng Solane. Habang Auto LPG ng Clean Fuel, may tapyas na 50 sentimo ang kada litro. May chance ang maglandfall sa bansa ang Tropical Depression Paulo. Base sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, posibleng tumama ang bagyo sa Isabela o kay sa Northern Aurora sa Biyernes ng umaga o hapon. Tatawirin nito ang Northern Luzon. Sa ngayon, wala pang direktang epekto sa lagay ng ating panahon ang bagyong Paulo. Wala pang nakataas na wind signals dahil dito. Namataan ng Pag-asa ang bagyong Paulo 760 kilometers silangan ng Dirac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Nagbabala ang Philippine National Police kaugnay sa mga peking accounts sa social media na kunwaring anti-cybercrime group. Ayon sa PNP, may 3 social media account na nagpapanggap bilang bahagi ng PNP ACG. Nag-aalok daw ang mga ito ng tulong sa mga nabiktima ng scam kapalit ng 10,000 piso. Iniimbestigahan na nila ito. Paglilinaw ng PNP, hindi sila humihingi ng pera kapalit ng pagtulong. Dapat daw maging mapanuri sa mga kaduda-dudang accounts online. Ngayong araw na magsisimula ang bagong season ng NCAA. Puspusan ng paghahanda ng mga magpe-perform para sa opening ceremony ng Season 101 mamaya. Naka-highlight daw sa kanilang performance ang tema ng season ngayon na Building Greatness. Ngayong taon, Mapua University ang host school.